Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So, gusto ko lang pong magpasalamat kay Marie. Salamat sa super thanks. Pagpalain ka ng ating Panginoon, kapatid. At tutuloy po natin yung ating talakayan po patungkol sa God's love and faithfulness. Yung theme po natin this week ay patungkol po sa pag-ibig at katapatan po ng ating Diyos. Na yung talata po nating pag-aaralan ay magmumula po sa Psalm chapter 36 verse 5. Ito po ang sinasabi, Your steadfast love, O Lord, extends to the heavens, your faithfulness to the clouds. Sa Tagalog po, ang iyong tapat na pag-ibig, O Panginoon, ay abot hanggang sa kalangitan. Hanggang sa mga ulap ang iyong katapatan. Na yung sumulat po ng salmo na ito, ina-express niya, kumbaga ipinapahayag niya sa pamamagitan ng imagery. Ibig sabihin ng imagery, yung may picture kang maiisip, no, when you talk about love and faithfulness. So sabi niya, abot hanggang kalangitan. So mayaman siya sa picture na ma-imagine mo kalangitan. Yung katapatan niya hanggang sa mga ulap. Kasi hindi niya talaga ma-express gaano katindi yung pag-ibig ng Diyos, gaano katindi yung katapatan ng Diyos. So inilalarawan niya na lang sa pamamagitan ng image, no? Merong mental image na ini-instill sa mga bumabasa, sa mga naikinig ng awit na ito. Yung iyong pag-ibig, Panginoon, abot hanggang kalangitan. Ang iyong katapatan ay abot hanggang sa mga ulap. So yung katuroan po natin ngayong umaga, tatlo po ito patungkol po sa faithfulness ng ating Diyos. Tatlong katuruan patungkol sa katapatan. Now, madalas po nating tinatalakay yung pag-ibig ng Diyos, no? This time po, magfo-focus lang po tayo sa isang salita dito sa salmo na ito, sa verse na ito, yung faithfulness o katapatan. Ano ba ibig sabihin ng katapatan ng Diyos? So, number one, God's faithfulness means He is a promise-keeping God. So, gaano po ito ka-importante? Importante po ito sa ating buhay pananampalataya, lalo na nalalaman natin na ang Diyos natin tumutupad sa kanyang mga pangako. Ibig sabihin nun, God is faithful. Tapat ang Diyos sa kanyang sinabi, or sinasabi, or pinangako sa banal na kasulatan, or yung mga principles sa Bible. Pwede nating panghawakan kasi yan ay salita ng Diyos. God's faithfulness means He is a promise-keeping God. Kung tayo po madalas nabibigo ng mga taong nangangako sa atin, or madalas tayo naman ang gumagawa ng pangako at nabibigo natin, hindi natin natutupad. Tandaan natin, ang Diyos kapag nangako, sisiguraduhin niya na matutupad ito. Kaya po sa atin, it will give us comfort It will give us security. Yung merong kasiguraduhan na lahat ng pinangako ng Diyos magkakaroon ng katuparan. God's faithfulness means He is a promise-keeping God. Kung anong ipinangako ng Diyos, tutuparin niya. Kaya po mahalaga na tayo po'y nagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi sa salita ng Diyos, sa Biblia, dito po natin makikita ang mga pangako ng Diyos. Yung mga principles ng Diyos na hindi nagbabago, na hanggang ngayon applicable pa rin sa ating buhay. Yung mga istorya sa Bible, mga pinangakuan ng Diyos, makikita niyo po yung mga principles ng pangako, mga prinsipyo ng mga pangako ng Diyos sa mga tao na yon. At yun po ay applicable pa rin hanggang sa panahon natin ngayon. We just have to remember that God is faithful to His promises. God is faithful to His words. So pangalawa po, God's faithfulness means He is unchanging. Ang katapatan po ng Panginoon, nangangahulugan po na ito na ang ating Diyos ay hindi nagbabago. Unchanging. Reliable. Ibig sabihin po ng reliable, pwede nating paniwalaan, pwede nating panampalatayahan, pwede nating sandigan, pwedeng maging pundasyon ng ating buhay. Kasi po, ang Diyos ay stable, reliable, hindi magigiba. He is unchangeable, He is unshakable. So ang Diyos po natin reliable, pag siya po ang nagsalita, pwede tayong manangan, pwede nating panghawakan. Pangatlo po, consistent. Unchanging, reliable, and consistent. Consistent po siya sa lahat ng kanyang sinasabi
and consistent din po ang Diyos maging sa kanyang katangian. Ibig sabihin po, ang Diyos natin hindi pa bago-bago. Hindi yung dati mahal niya tayo tapos darating ang panahon na hindi niya na tayo mahal. Yung tao po ganyan. Siguro dati, no, na-experience mo yung dati mahal na mahal ka ng jowa mo, pero dumating yung panahon hindi ka na mahal, no? Nakahanap na siya ng ibang mamahalin. Yan yung tao. Pero yung Diyos hindi eh. He is unchanging, reliable, and consistent. Consistent siya sa kanyang karakter. Pag minahal ka ng Diyos, mahal ka niya forever. No, hindi pa bago-bago ang Diyos. Pag sinabi ng Diyos sa'yo na, mahal kita anak, yan ay mapapanghawakan natin. Yan ay pwede nating sandigan. Yan ay pwede nating maging pundasyon sa buhay Kristiyana natin. God is consistent in His character. Pangatlo po, God's faithfulness means He is our anchor. Yung katapatan po ng Diyos, ito'y nangangahulugan na siya po yung ating angkla. Angkla ng buhay natin. So just imagine, no, tayo yung mga bangka. No, mga barko, bangka, sasakyang pandagat. Now, dumarating po tayo sa punto ng ating buhay na babayuhin ka ng alon, ng malalakas na hangin, ng bagyo. Darating ka sa panahon na hindi ho laging smooth sailing. Yan lagi kong sinasabi, no? Ang buhay Kristiyano hindi yan smooth sailing. Hindi porke na nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, magiging mapayapa ang iyong paglalayag. Magiging okay ang iyong paglalakbay dito sa mundo. Madalas nga po, magkakaroon tayo ng mga matitinding dagok at problema sa buhay. Now, kailangan po natin ng angkla. Ano po yung angkla? Yung angkla po, kapag po yan kumapit sa buhangin, no, kumapit sa ilalim ng dagat, yan po ang magsisilbing stability. Magiging stable yung bangka. Kahit bayu-bayuhin ng hangin yan, ng alon, ng bagyo, hindi po yan mawawala. Hindi po yan tatangay ng alon. So sa atin rin pong buhay pananampalataya, you will not drift away if God is your anchor. At ang Diyos po ay tapat sa lahat ng kanyang pinangako. Ang Diyos po ay tapat sa kanyang mga anak. Ang Diyos po ay consistent sa kanyang karakter. Ang Diyos po ay reliable. Pwede nating panampalatayahan. Pwede tayong manangan sa Kanya. And God is unchanging. Hindi po pabago-bago ang Diyos. Kaya po, siya po yung angkla ng ating buhay. Yung angkla, yung bangka po, pwedeng magbago-bago yan eh. Pero yung angkla hindi pa pwede. Nakakapit yan sa buhangin. Nakakapit yan doon sa pinakalupa. Para yung kahit anong mangyari doon sa bangka, bagyuhin man yan, hindi yan tatangayin ng alon. Hindi yan tatangayin ng hangin. At yung katapatan po ng Diyos, yun po yung stability. Yun yung magsisilbing pundasyon natin. Yun po yung hindi nagbabago. Kaya napakaganda ng karakter ng Diyos na when it comes to faithfulness. Lord, salamat kasi hindi ka nagbabago. Yung tao pabago-bago. Yung pag-ibig ng tao pabago-bago. Yung isip ng tao pabago-bago. Pero yung isip ng Diyos, stable. Yung plano ng Diyos sa iyong buhay, stable. Yung future mo sa Panginoon, stable. Si Jesus Christ, stable. Kaya nga sabi dito sa mga talata natin, no? Dito sa Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday. Kung paano si Jesus Christ in the past, ganun siya today. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Past, present, future. Reliable ang ating Panginoong Jesucristo. Past, present, future. He is consistent. He is unchangeable. He is unchanging. Tandaan natin, no, when it comes to faithfulness, ang Diyos po natin, He is our anchor. Siya po yung angkla na siyang hahawak sa atin when we tend to drift away. Now, para naman po sa ating application, no, mula sa mga talatang ito, unang-una po, rely on God's promises. Pag may pinangako ang Diyos, mapapanghawakan. Kasi tutuparin niya yan eh. Pag may sinabi ang Diyos sa kanyang, but by the way, no, hindi lahat ng mga promises sa Bible i-claim mo, no? Kasi may mga promises na specific para sa Israel, para kay Jacob, para kay Abraham. Pero makikita niyo po yung mga promises na para talaga sa atin. Para sa church, sa body of Christ. At may mga promises rin, kagaya ng mga promise ng Diyos kila Moses, kila Abraham,
na yung mga principles nun applicable pa rin sa atin. Kaya napakahalaga na tayo po'y nag-aaral ng salita ng Diyos. At sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos, makikita po natin yung mga principles ng Diyos. Yung mga panukala ng Diyos, yung mga patakaran ng Diyos. Makikita rin natin dito yung mga pangako ng Diyos na pwede nating panghawakan. At pag binasa natin, naunawaan natin, we can rely in God's Word. We can rely on God's promises. Napakahalaga po nito mga kapatid, kasi po, ang buhay Kristiyano minsan masalimuot, no? Maraming magpapabagsak sa iyo, maraming mga tukso, pero yung pangako ng Diyos, yung salita ng Diyos, hindi yan magbabago. Yan yung stable, yan yung pwede nating panghawakan. Number 2 po, let's discover God's character. Ang buhay Kristiyano po, ito po ay paglalakbay patungo sa pagdiskubre. Sino po talaga yung Diyos sa buhay natin? Napakaganda pong journey po niyan, napakaganda pong paglalakbay. Kasi yung character po ng Diyos na madidiscover natin sa Biblia, sa panahon pa nila Adan, panahon pa nila Abraham, nila David, yung Diyos na yun, na madidiscover natin sa Bible, siya pa rin yung Diyos natin ngayon, na 21st century na. Ibig sabihin, kahit ilang libong taon ang lumipas, kung anong madidiscover mo sa Biblia, kung sino yung Diyos sa Biblia, yun pa rin yung Diyos ngayon. Kasi yung Diyos natin hindi nagbabago. We can rely on God's promises. We can depend on God's character. Because God is unchanging. He is consistent. Kaya po, let's discover God's character. Unawain natin sino nga ba talaga ang Diyos. Paano siya inihayag ng Biblia. At paano ito makakaapekto ng ating mga buhay. So, let's discover God's character. Pangatlo po, let's seek God's peace. Hingin po natin ang kapayapaan ng ating Diyos. Hindi ko po alam kung anong mga pinagdadaanan natin. Hindi ko alam mga pagsubok na pinagdadaanan nyo. Hindi ko alam problema niyo sa family. Hindi ko alam pinagdadaanan niyo sa finances. Hindi ko alam kung anong kalagayan ng inyong kabuhayan. Pero, ang Diyos natin po, He is our anchor. No? Kung sa mga pagkakataon na tayo binabayo ng mga problema, ito po yung comfort. Ang Diyos po ay tapat. He is faithful. Hindi po siya nagbabago. Pwede po natin siyang maging sandigan. Pwede po tayong lumapit sa Kanya, humingi tayo ng saklolo sa Kanya. God's faithfulness means He is our anchor. So, kung angkla ng buhay natin ang ating Diyos, we can seek God's peace. Pwede tayong humingi ng kapayapaan sa Kanya. Lord, kahit na yung bangka pinapaikot-ikot ng mga alon, hanggat ikaw nakakapit doon sa angkla, hanggat yung Diyos ang angkla na yung buhay, hindi ka matatangay, hindi ka mawawala. Hindi ka mawawalay sa presensya ng Diyos, mananatili kang secure sa presensya ng Diyos. So, let's seek God's peace. Hingin po natin yung kapayapaan ng Diyos na kahit anong nangyayari sa buhay natin, kahit anong sitwasyon natin, kahit anong nangyayari sa pamilya natin, so maging sa kabuhayan natin, maging sa spiritual life natin, sa relasyon natin sa Diyos, hingin natin yung kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Lord, you are the anchor of my life. You are the anchor of my faith. Na kahit anong sitwasyon ko, mananatili akong mapayapa sa inyo. So let's seek God's peace. Ilan lamang po ito sa mga application po natin. No? Rely on God's promises, discover God's character, seek God's peace. Tandaan po natin, ang Diyos po natin, He is faithful. That means He is a promise-keeping God. He is unchanging, reliable, and consistent. God's faithfulness means He is our anchor, the anchor of our faith. Now, para naman po sa ating discussion, how has God's faithfulness increases our faith or increased our faith? Papaano yung faithfulness ng Diyos, katapatan ng Diyos ay pinalalago tayo sa ating pananampalataya? Sagutin po natin yan sa ating mga discussion groups po natin. At para naman po sa ating panalangin, Lord God, I praise you because you are faithful. You are unchangeable. You are the same yesterday, today, and forever.
So please, Lord, increase my faith. Help me to rely on your promises. Comfort me, Lord. Let me experience your peace, knowing that you are my anchor. My future is safe in your hands. Please give me your peace. I pray this in Jesus' name. Salamat po sa katuwang po natin dito sa ating devotion, si Sister Divine. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Pagpalain ka ng ating Panginoon at ang Diyos ang maggabay sa iyong buhay. Kung meron po kayo natutunan sa devotion po natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Yun lamang po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.